sir. Thank you. Kakapanibago matapos makipagsabayan sa mga sasakyang papasok sa Clark. Ito na tayo sa loob. Pinapasok tayo ng guard sa bike lane. Ang ganda, solo ko. Kakapanibago. Sobrang hingal kagad. Siguro mula sa bahay, 2 kilometro pa lang natakbo ko. Sa bagay, ito ang aking New Year's resolution, maging physically fit sa dati kong paboritong hobby, biking, cycling. Lumaki ang tiyan natin sa kakamotor. Ngayon, yan nga po ang New Year's resolution. Sa ngayon, umiinom po ako ng 5 piraso ng gamot para sa iba't ibang klase, para sa maintenance, hindi naman po malalang sakit. All are maintenance. At ang akin pong panalangin, sana mabawasan ko unti-unti ang mga gamot na ito. At isa pa ay gumaan ang aking timbang, which is currently 84 kilos. At sana in 1 or 2 months maibaba natin ng 80 kilos at magtuloy-tuloy papunta sa physically fitness. By the way, ako po ay 63 years old, going 64 coming March. So tuloy po natin. Solo tayo dito sa bike lane ng Clark City, Pampanga. Clark, aviation capital of the Philippines. And then tatawid po tayo ulit dito. Sa palagay ko ito yung kalsadang galing sa Clark International Airport papunta sa Clark New City. Going to the right is Clark New City, to the left papasok tayo ulit sa bike lane ng Clark. Doon po tayo nang galing sa Clark Mabalacat Gate, Aguso area ng Mabalacat. So sinasamantala natin ang taglamig, pero medyo pinapawisan na po. Hindi pa sanay. Acquire ko itong bike last day of 2025, mga 2 days paikot-ikot malapit sa tinitirahan, and then pahinga muna, and then first week of January 2026 Tinamahan po tayo ng trangkaso.
Ngayon, sinubukan natin magbike, malakas na ang pakiramdam. Last day na today yung gamutan ng 1 week ng antibacterial or antibiotic. So, God willing, inshallah, magtuloy-tuloy na ang health at ma-attain natin ang ating goal for this year. Medyo may konting degree po itong ahon na to. Hindi mapapansin ng naked eye, pero wala pa tayong biking electronics. Ramdam po natin ang bigat ng pagpadyak. Hindi nakapagtataka, ang direksyon po na ating tinutumbok ay papasok sa Clark, kung saan ito po ay nasa gilid ng Mount Pinatubo Ranges. At naturally, talagang medyo paahon ang papunta ron, papasok. Babawi tayo sa pauwi, puro palusong. Anong nangyari sa iyo, Tres Marias? Looks like Dos Marias na lamang. Kakalagpas lang po natin sa Tres Marias. Talagay ko sila ay mga punong aguho, matatanda na po, at sila dito ayon sa alamat, according to legends, dito sa gawin na to ng Clark ay makasaysayan po ang 3 puno na yan. Friendly po yan sa mga commuters. Kung ikaw ay may busilak na kalooban. At siya po ay galit sa mga taong kabaliktaran. Natatanggal ang ating phlegm.
More than 10 years ago, dati po akong nagtatrabaho dito sa loob ng Clark. At ginabi kami ng aking kasama. Nagbabike lang kami noon. Wala pa pong ganitong bike lane, pero hindi ganyan karami ang mga sasakyan. At hindi pa gaanong improved dito sa loob. Sa kadiliman po, wala namang street lights noon. So, sabihin na natin pero hindi ko pa alam nung panahon na yon na halos malapit na ako tumapat dyan sa Tres Marias na nabanggit natin. Meron po akong nasundan, isang magandang babae, siguro nasa edad early 20s. Maya maya huminto siya. Looks like chine-check niya yung bike niya. Mukha ka ako nasiraan to. Ano kayang tulong ang magagawa natin para sa kanya? So, papahinto na po ako. Malapit na nang bigla siyang sumakay ulit sa kanyang bisikleta at nagpatuloy sa kanyang pagpadyak. Hindi ko po inaalis ang aking paningin sa kanya, pero hindi ko na po lubos maintindihan kung sa biglang liko o basta na lamang siya nawala sa aking paningin. Binilisan ko po ang aking padyak. Nagbabaka sakaling maabutan ko siya o madaanan ko siya para makita ko ano ang kanyang kalagayan. Pero wala na po talaga. And then pagdating ko sa bahay, yung mga kamag-anak ko, nakakwentuhan ko, ala, ang babaeng madalas makita dyan sa tapat o sa vicinity ng Tres Marias, ang akin pong binabanggit na 3 malalaking puno na ngayon ay sinayod ko, sila ay mga matatandang ago. So isa po yan sa mga kwentong bayan. Sasabi natin noong pang kapanahunan na na-open itong Clark, yung kalsada na yan. Isa po yan sa mga kwento na maidadagdag natin sa mga natipon na kwento ng mga dumadaan sa area nito. So kung nakikita nyo po, ito tayo ngayon nagpahinga. Clarkland Dinosaur Island. Talagang hindi pa po kaya. First time ng malayo-layong padyak. Tuloy na po tayo sa picnic grounds. Nakakasalubong tayo. Today is January 13, 2026, Tuesday. Hindi po tayo natuloy nung Sunday. Dahil nga sa ating nagpapagaling tayo sa trangkaso o bacterial infection na nasagap natin. Not this Sunday, the first Sunday of the month. Galing po kami nung anak kong bunso, dalaga, sa SM Clark. Then kinabukasan, ayun na, naramdaman ko na runny nose, teary-eyed, konting ubo-ubo, hanggang sa naging full-blown na ubo. At yun po ang ating madalas na sakit. Every year po yan, tuwing ganitong season, lalo na po nung nasa Saudi tayo.
Ito yung magpapalit ang season from summer to winter, winter to summer. Common na po yan, given. Tatamaan tayo ng trangkaso. So, alhamdulillah, yan lang po naman, oh, tanging karamdaman natin. Ito po pala yung sinasabi kong picnic ground dati, mini picnic ground. Ngayon walang tao, bawasan ng mga lamesa. Ito pa si Red Horse, nandito pa siya. So, for today, hanggang dito po muna tayo. First segment. Ayan. First segment ng ating pagpadyak. Iinom ng tubig. Tambay tayo dito sa ang lugar ba ito? El Caballo horseback riding. Sa tapat po ay ito yung Chitay Electronics ata po ito. Oh, they are hiring. Inquiry kung gusto nyo mag horseback riding, El Caballo. At ayun po, ang isa sa mga kabayo, ayun sa malayo, si Red Horse na namutla, kulay orange na.
all for the day. Pauwi na po tayo. At ngayon ay puro lusong naman. Kaya magaang na lang ang padyak. Medyo maulap ang araw, pero ramdam pa rin ang lamig ng hangin. Nasa samyo ko pa ang hangin amihan. Puro palusong. Ramdam po natin wala halos effort ang pagpadyak. Kusa siyang sumusulong. Kanina ramdam natin. Bagamat banayad ang ahon, ramdam pa rin po natin ang bigat. Dahil nag-uumpisa pa lang po tayo. For more than 10 years, ngayon lang tayo ulit nakasaklang sa bisikleta. Dali lang, ito na po tayo sa tapat ng Clarkland Dinosaur Island. Ito na po yung kinukwento ko kaninang Tres Marias. Ngayon bakit dadalawa na lamang sila? Ayan po. O maaaring ito yung pangatlo, kabilang siya si mukhang kamansi yung isa o antipolo.
End of bike trail. Tatawid po tayo sa kabila. Ito sa harap po natin ang papuntang New Clark City. Sa likuran natin, papasok ng Clark at papunta ng airport. Minsan pasyalan natin yung papuntang New Clark City. Dadaan sa bagong tulay ng Sacobia. Nung po kaming pumunta ng saan ba ito? Monasterio de Tarlac. Nakakotse kami, kaya nung makita ko po yung lugar for the first time, mabigat ang ahon lusong. So aambisyonin natin na makapagbisikleta doon. So malamang sa una, aakayin natin si Blue sa mga paahon. Ito na po yung main gate, Mabalacat main gate ng Clark. And narito ang bike trail. Sasali na tayo sa kanila sa main thoroughfare. Sir, good morning. Allowed po ba dyan ang bisikleta, sir? Allowed po dyan ang bisikleta? Bawal dyan. Yes, sir. Yun po ay daan papuntang, ito po yung tawagin perimeter road, kasi nasa perimeter siya ng Clark Air Base at bayan ng Mabalacat. So yan pong kalsada, sa pagkakaalam ko, pinatayo ng SM Group of Companies. Kaya yung pinagtanungan po natin, shortcut po yun. Puro private vehicles lang ang pwede.
four wheels, private, motorcycle, pero bawal daw po ang bisikleta. Kasi doon, dumadaan po tayo doon nung tayo naka single motor. Talagang paspasan ng sasakyan doon. Kaya marahil pinagbawal, baka masagi tayo ng di oras. At yun po ay private road. Ito na po tayo palabas ng perimeter ng Clark Air Base sa Sitio Agoso, Barangay San Francisco, Balacat City, Pampanga.